Kapag humagupit ang puwersa ng kalikasan, madalas wala tayong kalaban-laban. Pero di tulad ng bagyo at baha na kahit paano'y pwedeng mabasa ang galaw at makapagbigay ng babala kung kailan tatama. Kapag yumanig ang lupa, biglaan, walang abiso, sa isang iglap, magbabago ang lahat. Ay, dapat gusto na po 100. Halos kasisikat lang ng araw nitong Lunes. Few Flavos de Calbong! Hop, hop! Ayan! Stop! Niyanig ng 7.8 magnitude na lindol ang isang bahagi ng Mindanao. Sa maasim Sarangani na itala ang sentro ng pagyanig. Dahil sa lindol sa Mindanao, Kinakatok po namin sila. Nagre-response po sila, nasa loob. oo. Opo. Mayroon po. Oo. Po. Tapos, Oo. ano Tapos nangyari yun after? po, maya-maya, wala na po. Tila nabuhay at muling niyanig ng takot ang mga biktima ng naunang lindol sa bayan ni Juan. Sa Cebu, sa Baguio, Hindi namin matyak kung kailan kami makakaba. Tsaka ang unang-una talagang wala nang pag-asa ang bahay. at sa Kamaynilaan. Tila naalimpungatan na naman ang marami sa banta ng The Big One. Gaano nga ba ito kalakas at kailan tatama? Ganitong kalakas na lindol ay maaaring maulit in the near future. I wonder, likas na paggalaw ba ng kalikasan ang madalas na paglindol sa bayan ni Juan o bunga na ito ng ating pagwawalang bahala at pagpapabaya sa ating mundo? Mga ka-wonder, gaano kayo kahanda kapag yumanig ang lupa? Karaniwang eksena at ingay sa pagsisimula ng klase ang makita at maririnig nitong Lunes ng umaga sa mga eskwelahan sa Katimugang Mindanao, kabilang ang Sarangani at Jensan. Nang biglang yumanig ang lupa. Sa halos 1 minutong paglindol, tila hindi natitigil sa pag-indayog ang lupa. Kasunod ang kabi-kabilang paggulo. Mabuti na lamang at nasa labas pa ng mga silid-aralan ang mga mag-aaral, kaya naiwasan ng mas matinding pinsala. .8 magnitude ang lindol na yumanig sa katimugang bahagi ng Mindanao. Sa dagat na bahagi ng Maasin Sarangani na itala ang sentro ng pagyanig dahil umano sa paglubog ng bahagi ng Cotabato Trench. Kabilang ang General Santos City, Sarangani at mga kalapit na probinsya sa seismically active region sa bansa o madalas yumayanig ang lupa. Sa Mindanao rin tumama ang itinuturing na pinaka mapaminsalang lindol sa bansa. Ang magnitude 8.1 Morogov quake noong 1976 na sinundan pa ng tsunami. Dahil mababaw umano ang naging pag-alaw ng trench, naging mapaminsala ang Morogov quake noon. Kapag mababaw po yung pinangyarihan po ng lindol, most likely mas mataas po yung impact o yung ground shaking na manaramdaman po natin. Compare po doon kapag malalim po yung pinangyarihan po ng lindol, maliit na po yung chance sa maramdaman po ito sa kalupaan. Ganito rin umano ang nangyaring paggalaw sa 7.8 magnitude na lindol sa Sarangani itong Lunes. Sa nakalipas na 100 taon, 7 malalaking lindol na ang tumama sa Sarangani. Napuruhan din ng lindol ang maraming establishmento at istruktura sa General Santos City o Jensan. Makapigil hininga ang paglikas ng mga staff na ito ng isang fast food chain. Ilang sandali lamang nang makalabas sila, tuluyang gumuho ang gusali.
Kahit ang malalaking mall, hindi kaya ang tindi ng pagyanig. Mga kawanda, ito po yung tatlong palapag na gusali ng isang supermarket dito sa Barangay Kalumpang, dito ho sa Jensan. At yung tatlong palapag na gusali, yung nakikita ho natin ngayon ay yung dalawang palapag na lamang, yung third and second floor. Dahil yung first floor o yung ground floor po nandoon na, natabunan na ho. No? So, as we speak ngayon po, sa mga oras na ito, isa na po yung nakuha nilang patay dito sa supermarket na ito at dalawa pa yung pinaghahanap. Ground floor, dito po tayo. Ma'am, banda. okay pa ba dyan? Dito po tayo banda, ma'am. Dito po tayo banda. Safe tayo dito. Safe tayo dito. Opo. Diyan sila huli nakita? Opo. Tapos yung kahapon, ito po dito po sa may bandang may dugo. Ah, Diyan dito sa may po. poste na yan. Ayan po. Yan, Yan po i-posting yung ito. na-retrieve natin na isang Patay. Opo. Nung mga 8:30. Kahapon Oo. ng umaga. Pero nandito na kami 7:47. Opo. Pero mga hanggang 8:30 nagre-response pa sila. Okay. Ano, Oo, kumakatok, sumasagot. Sumasagot at Kumakatok. kumakatok, oo. Ano po yung Andyan sinasabi sila. nila nung Andito, kumakatok? tulong, Tulong. tabang. Tabang. Oo, tabang. Opo. Tapos, Oo. ano ho Tapos nangyari yun after? po, maya-maya, wala na po. Maraming kabahayan din ang nawasak. Tila literal na pinagsakluban daw ng langit at lupa si Lola Ledesma. Pati ni ang akong tindahan, damo ng kadami sa mga cook nako, mga buak, tanan sa sulod nako tindahan. Pati ang rip ko, mga guba, walay kuan. Ang kanyang boarding house naman, pinaguhuri ng lindol. Mao ni akong pisto nga na bar down ang akong kadir. Amo ni akong kuan, amo ni akong problema. Kay damo sang nangaguba. Malaking pinsala rin ang iniwan ng lindol sa mahigit 7 dekada ng Notre Dame of the Djangas University. Maging ang bagong gawang gusali ng University of Santo Tomas sa Jensan nasa Pulrin. Ang krus sa ibabaw ng main building, pinabagsak ng lindol. Wala pang kabuuang bilang ng mga namatay, nasugatan at halaga ng pinsala habang ginagawa namin ang ulat na ito. Kakatapos ng ipagdiwang ng parokya ang kanilang ika-40 anibersaryo ng linggo, isang araw bago ang paglindol. Masaya ang buong parokya, pero kasunod ng pagdiriwang sa isang iglap, ganito ang kinasadlakan. Ay, talagang Oo. nawala Ang ho yung ganda. kay Same. Oo. Isang panel lang yun Oo, natira. isa na lang. Oo. Tila binalatan ang buong kisame. Ito na lang talaga ang naiwan, no? Nag-crack nga. Alin po ito? Oo, yan. Yung lalagyan ng holy water yan. Apo, Kung magpasok dito bago magsimba. Hindi talaga namin... inakala. Oo. Kahit minsan lang namin sa sarili na mangyari ito. Kasi 3 bisis na ito naglindol dito sa Mindanao. Apo. Ang lalakas din. Naglaylayan ng mga kable. Halos natabunan na ng mga bumagsak na materyales ang mga upuan. Sa kabila ng malaking pinsala sa simbahan, tila milagrong hindi nasira ang mga imahen sa loob nito. Tingnan mo yung Yung image altar. ni Holy Cross. Hindi talaga siya natinag. Nakikita mo talaga, hindi talaga niya sinira. Wala rin daw nasaktan sa mga tauhan at deboto sa simbahan. July 16, 1990, isang ordinaryong hapon na biglang nabalot ng takot. Sa loob lamang ng ilang segundo, yumanig ang malaking bahagi ng Luzon sa lakas na 7.8 magnitude. Gumuho ang mga gusali, nagkabitak-bitak ang mga kalsada, naputol ang mga tulay, at libo-libong buhay ang naapektuhan. Pinakamatinding tinamaan ang summer capital ng Pilipinas, Baguio City. Mahigit 1,000 katao ang natabunan at nasawi dahil sa pagguho ng gusali at lupa.
bilyong piso ang halaga ng mga nasirang infrastruktura at kabuhayan. Hindi namin matyak kung kailan kami At saka ang unang-una talagang wala ng pag-asa ang bahay. Mga ka-wonder, paano nga ba nabago ng isang lindol ang pamumuhay ng isang buong henerasyon? Matapos ang mahigit 3 dekada, buhay pa rin ang takot sa alaala ng mga nakaligtas. Ang lindol sa Baguio noong 1990 ang itinuturing na isa sa pinakamalakas at pinakamapaminsalang kalamidad na yumanig sa ating bansa. Ayon sa mga eksperto, ang pagyanig na yon ay dahil sa paggalaw ng dagupan segment ng Philippine Fault System o yung malaking bitak sa ilalim ng lupa kung saan nagtatagpo o gumagalaw ang malaking bahagi ng mundo na tinatawag na tectonic plates. Kapag biglang dumulas o gumalaw ang magkabilang panig ng bitak na ito, doon nagkakaroon ng lindol. Ang lindol noong July 16, 1990, nagsilbing malagim na paalala sa buong bansa na ang Pilipinas ay nasa Pacific Ring of Fire, isa sa mga pinakaaktibong earthquake zone sa buong mundo. Makalipas ang halos 36 na taon, buhay pa raw sa alaala ni Pastor Mario ang naranasang kalamidad. Batang-bata pa ako noon. About 35 years old. Kasi nung nangyari yon, nasa loob ako ng factory building namin. Akala ko nahihilo lang ako. Hanggang marinig ko yung sigawan yung mga empleyado na lindol. Sabi nila, lindol, lindol. Sa Burnham Park noon, yung football ground, yung mga ibang mga body, sinasalansan doon para makilala ng mga relatives nila. Yung sa football ground doon natutulog yung mga taga-Baguio noon. At dahil sa malakas na lindol sa Sarangani at karatig na lugar nito lamang Lunes, tila nabuhay raw muli ang takot sa dibdib ni Pastor Mario. Nung napanood ko nga yung nangyayari sa Mindanao, sumariwa ang isip ko yung mga nangyari noon. Dito sa bahay, ako'y naganda palagi ng emergency lights ko. Kasi kung gabi nangyari, kahit mga simpleng mga ilaw na ganito, makakatulong ng malaki. We formalize. Mula sa takot, nabuo ang kahandaan. Mula sa karanasan, nabuo ang karunungan. At mula sa trahedya, nabuo ang mas matibay na pagpapahalaga sa buhay. Ang isang karaniwang araw, mauuwi pala sa isang kalamidad. Tahimik na binabaybay ng mga sasakyan ang Mactan-Mandaue Bridge sa Cebu gabi noong September 30, 2025. Nang biglang ang tulay nagmistulang duyan. Ang ilan naman, naging pagsubok ang paglikas matapos maipit sa mga gumuhong gusali at kabahayan, gaya ng online seller at buyer na ito. Jesus name, save ta. Makikita sa video ang pagkawasak ng gusali, nagbagsakan ng mga kisame. Hanggang Bantayan Island, dama ang lakas ng lindol. Ang krus at mga ilaw ng St. Peter the Apostle Parish na isa sa pinakamatandang simbahan sa Visayas, bumigay. Dahil yan sa magnitude 6.9 na lindol sa probinsya. Ang epicenter ng lindol na itala sa Bogos City. Paglipas ng nakagigimbal na gabi, lumantad ang bakas ng pinsala. Mga bahay na nadurog, mga daanang nagkabitak-bitak. Maging mga gusaling pamana ng kasaysayan, hindi nakaligtas sa pagyanig. Ang mitya raw ng malakas na lindol sa Cebu. Ang 400 taon nang hindi gumagalaw na Bogo Bay Fault na may habang 8 kilometro sa kalupaan. Sa tala ng Cebu Provincial Disaster Risk Reduction and Management Office, umabot sa 76 ang nasawi. Habang halos 600 katao ang nasugatan sa magnitude 6.9 na lindol. Nasa mahigit 100,000 kabahayan naman ang tuluyang nasira at nawasak. Tinatayang nasa mahigit 16 na bilyong piso ang halaga ng naging pinsala ng lindol sa Cebu.
Sa lakas ng lindol noong gabi ng September 30 sa Cebu, nadagana ng mga gumuhong pader ang hilera ng kabahayang ito sa barangay Pulang Bato sa Bugos City. Kabilang sa mga nawasak ang bahay ni Marie Collado. Ganito na ang itsura ng kanilang bahay ngayon. Kuya Juan Jun Bisiroy. Nakaan man siya huslo naman. Los indanas man nakulaps yun siya. Dito siya gaba. Bago pa itong mong balay gitukod. Kay retirement man akong bana pa. 5 years pa to, baya. Dahil walang malilipatan, sa munting tent na ito muna nagpapalipas ng gabi hanggang ngayon ang pamilya ni Marie. Dahil sa sunod-sunod at malalakas na pagyanig sa Visayas at Mindanao nitong mga nagdaang taon, laging kumakabog ang dibdib sa pag-aalala ng maraming taga Metro Manila sa posibleng pagtama ng The Big One, isang malakas na lindol na posibleng umabot sa magnitude 7.2 o higit pa. Wait lang! Bagamat mas malakas pa ang lindol na yumanig sa Katimugang Mindanao noong Lunes na nasa 7.8 magnitude. Pinangangambahang ang The Big One ay maaaring magdulot ng mas malaking pinsala sa Kamaynilaan. Ang pinangangambahang The Big One, magiging bunga raw sakaling gumalaw ang isa sa mga aktibong fault line sa Pilipinas, ang West Valley Fault. Bumabaybay ang fault na ito mula Bulacan hanggang Laguna. Ang kahabaan ng mahigit 100 kilometrong fault line na ito sa Kalakang, Maynila dumaraan. Ito ay nakakatakot kasi lupa ang panggagalingan ng lindol natin. Sa Metro Manila, ito kasi yung pinakamahaba. 7.2 manggagaling sa West Valley Fault. Ang inaasahan natin na gagalaw ng isang galawan, kung sakasakali, nasa 100 kilometers. Ang bahay ng 69 anyos na si Adelia nakatayo mismo sa West Valley Fault sa bahagi ng Barangay Libis, Quezon City. Okay mga ka-Wonder, nakikita nyo naman po map ng hazard hunter ng PBOX. Dito mismo dumaan ang West Valley Fault dito sa bahay mismo ni Aling Adelia. Tao po! Nanay Adelia, tara po. Ano po yung pakiramdam ninyo nung nabalitaan niyo pong dito po mismo yung pinaka-fault, dito mismo yung pinakapalatandaan na dadaan? Pinag-isipan niyo po bang lumikas o ano? Natakot ako, bakit na hindi? Pinuntahan ako ng mga anak ko. Opo. Sinasabihan ako na, Mama, nandyan ng fault line. Opo, Kung opo. mangyari, kung sa'yo ay nakakalamot, takbo ko na lang sa atin. Mga ka-Wonder, ito po mismo yung sa labas ng bahay po ni Nanay Adelia, ang pinakapalatandaan ng West Valley Fault. Susundan na nga po natin yung pinakalinya niya ng West Valley Fault. Ito po siya. Ito nga at babaybayin natin from doon sa loob ng bahay ni Nanay Adelia. Ito na siya, tumagos dito. Sa Makatwid, dumaan sa loob ng bahay ni Nanay Adelia. Aminado naman si Lola Adelia. Kahit payapa sa kanilang lugar, hindi pa rin daw nawawala ang kanyang pangamba. Huwag naman sana mangyari, Lord. Kasi marami kami. Lalo na yung may mga maliliit. Dami dyan, bagong silang pa. I wonder, gaano nga kaya kalakas ang The Big One? Nandito po tayo ngayon sa earthquake simulator dito sa PBOX, na kung saan ay napag-alamam na aabot daw po na 7.2 magnitude kapag ka natuloy ang The Big One. At meron daw po itong intensity 5 to 8. Huwag naman sana matuloy. Susubukan ngayon natin ang intensity 5. Wow! Ito nga yun, no? Ngayon, subukan natin yung intensity 6. Wow! Parang ka nakahamok, tapos dinuduyan ka ng hangin. Sige ate, 7. Para ka nasa MRT pero mabilis na ano, ay, ganun. Ayan, no, mga ka-Wonder, nakita nyo naman gumagalaw.
Gumagalaw, di ba? Nakita nyo yung ilaw, oh. Ayan, oh. Di ba? Oh. Sige, ate, 8 mo nga. Yun ang sinasabi ko, te. Wait lang. Te, okay na. Yung 8, parang talagang hinihila ka na, kaya medyo mabuwal-buwal ka na talaga. Mga ka-wonder, ako, ilang segundo lang yung kaninang request ko na nag-stay ako dun sa etong simulator na to. Hindi ko kinaya kasi nga, before kasi meron ko ng vertigo, kaya pina-stop ko agad kay ate. Paano pa kaya kung, di ba? Estima po ay sa mga mamamatay, 31 to 33,000 na mga, that was 2004-2014. Amount natin noong 2014 nasa around 2.3 million pesos. But that was 2014 again. Sa loob lang ng ilang segundo, kayang baguhin ng lindol ang buhay ng maraming tao. Pero higit sa lakas ng pagyanig, ang kakayahan nating muling bumangon at magsimula. Bagamat hindi natin kayang pigilan ang matinding paggalaw ng lupa, kaya natin itong paghandaan. Mga ka-wonder, kung may mga topic po kayo na gustong pag-usapan, mag-email lang po kayo sa iwondergtv@gmail.com. Ako po si Susan Enriquez. I-follow nyo rin po ang aming social media accounts na iWonder. Ako po ulit si Empoy Marquez. Magkita-kita po tayo tuwing linggo ng gabi sa GTV. At ang mga tanong ni Juan, bibigyan namin ng kasagutan dito lang sa I Wonder.